maganda na pakinggan natin po sa testimony ng ating kapatid ni Sana Cypher. Na-bless ba kayo? Yes! Amen! Sobra ako, bless ako, grabe. Galing, ano? Ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Sino ba mga taga Bohol dito? May Bulanon ba? Ayan, mas Bulanon. Ninja lang mo, patay ninja. Taga Bohol. Ang akong amahan, Bulanon man. Ang akong inahan, Ilongga sa... Oo, kanto ko to, wait ka to, kanto ko di, wait ka di. Ngarit ka di. Yeah, Bulano, dito. So, if you notice, ang mother ko po, na naging Seventh-day Adventist siya sa Iloilo. Then, she migrated to Manila. And my father, Sarado de Candado Katoliko from Bohol. Di ba? Ma-imagine nyo na kung gaano kagulo ang bahay namin. Ayan. But God is so faithful. Napakabait po ng Diyos. So, paano nilarawan ni Miss Sandra Cypher po na napakaganda, napakabait. Migrated to Manila, and my father, Sarado de Candado Katoliko from Bohol. Napakabait po. Di ba? Ma-imagine nyo na kung... Sino po dito ang naniniwala na God is here? God came for peace. God came for peace. Wow, dami. Nabasa niyo na po ba yung Matthew? Nabasa niyo na po ba yung Matthew 10:34-39? Sino ba nakabasa rito? Sino may Bible? Sino ba nakabasa rito? Sino may Bible? Ha? Basahin po natin yung Matthew. Basahin po natin yung Matthew 10:34. Yeah. Basahin natin sabay-sabay. Matthew 10. God came here for peace. Para mas maganda, kay Miss Sandra Cypher po natin pababasa ang Matthew 10:34-39. Ayan. Matthew 10:34. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. 35. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's foes shall be they of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Salamat po, Miss Sandra Cypher. Thank you very much. Sabi po ng Panginoon, I did not come here for peace. Sabi po, hindi po ako nagsabi, yung Matthew 10:34 po nagsabi. I did not come here for peace, but for sword. Bakit po sinabi ng Panginoong Jesus yun? But don't get our dear Lord, Savior Jesus Christ wrong. Okay, he did not, he's not advocating, he's not encouraging disobedience to parents. Or he's not encouraging family conflicts. Hindi po. But his presence in our life demands decision. Nagdidemand lang po ng commitment and decision sa atin. Ang kanyang presence sa atin, di ba po, nasa atin po, nasa templo natin ang Panginoong Hesus? It demands decision. Katulad po ng kinuwento kanina po ni Miss Sandra Cypher, at age 30, she decided that this loving Father, loving Jesus Christ, our Savior,
ibalik niya po yung pagmamahal, ipakita niya, o gamitin niya yung pagmamahal na patuloy na binibigay at pinapaalala sa kanya. And she discovered that she decided at age 30 na mabuhay. Mamatay yung lumang Sandra, mabuhay yung bagong Sandra sa piling ng Panginoong Hesus. Yun po yung nangyari sa kanya. And that was God said there. You have to lose your life before you can find it. And now she found his life. She found her life. Ganun din po. Sa akin naman po, ganun din. Akala ko po nung ako po'y artista at gumagawa po ng napakaraming magagandang pelikula na alam ko maganda yun, and it's because it's very very good to me dahil po nagiging famous ako. It's a lucrative job. Malaki po yung kinikita ko. At kung meron pong 8 araw sa isang linggo, 8 araw ko magtatrabaho because it earns a lot of money. Marami po akong kinikita. And more movies, lalo po sumisikat si Cesar Montano. Ganun po. But no, hindi po ganun. Meron pala, kailangan pala magpahinga, which is the Sabbath day that God gave us. Meron palang dapat araw na dapat maging holy. Keep it. Pero kung iisipin niyo po that day is not for Him alone. It's for us, para po makapagpahinga tayo. Kita mo, magkakaroon ka na ng alopecia. Alopecia is gawa ng stress yun. Nai-stress na tayo. But, kahit magtrabaho ka pa, bigyan ka pa ng Diyos na 10 araw sa isang linggo, hindi ka pa rin magiging masaya. Hindi ka pa rin, hindi mo pa rin matatagpuan yung peace na yun. Okay, let's go back to peace. Pero sinabi rin ni Lord sa John 14:27, peace I live with you, peace I give with you. Kanina sabi niya, hindi na siya pumunta ng peace, di ba? Hindi na pumunta siya for peace, ngayon pumunta na siya for peace. Pero ibang peace naman po yun. Peace that should not get worried. Kaya I leave it with you. Steady ka lang. Magkakaroon ka ng maraming problema kahit you're living a Christian life. Nandiyan dyan ang problema, nandiyan ang trial and tribulation. But the Lord is with you, that you shouldn't get worried. Because He will provide everything that you will be needing each day. Yun po yun. Ninja lang mo ba tayo, ninja? Tawanan naman siya doon, ha? Tawanan naman siya. Bulano, ninja lang. Ninja, bakit ninja? Hindi kasi aho-aho, di ba? Jaga-jaga. Dajun mo. Dajun, mga bayhana. Katuwa ang mga buholano. The first time ko dati nung nagsasalita sila sa bahay yung tatay ko ng mga bulano, hindi ko maintindihan. Ang bilis magsalita ng bulano eh, di ba? Parang ibon sila eh. But I slowly learn how to speak Buholano dahil nga palagi ko nandoon. And Ilonggo is ang mga nag-alaga sa akin, puro Ilongga yan lahat. Nag-aalaga sa akin. Dala naman ng hukbo ng aking nanay. Galing Iloilo. Kaya lahat, pag ako makulit, talagang pinagagalitan ako ng mga yaya kong Ilongga. Naama, bato ka sa akon. Dugay-dugay, pasirkuhon kita. Malagapa ka. Yan ang mga Ilonggo. But sa nanay ko po, as a Seventh-day Adventist, umaga pa lang yan, worship na umaga. Kakanta yan, gising ka, alas 5. Hindi ko maintindihan ko, I don't understand that. At 5 o'clock, gigisingin ka para kumanta, mag-worship to God, be the glory, great things He has done, and the boy doon, the Lord that He gave us His Son, who yielded life as atonement for sin, and after the light get that only God. Sabay na kami nun, dinampot na ako. Praise the Lord, let the earth hear His. Second voice ako. Voice. Blending, di ba? Sabi ko, hindi ko maintindihan ng nanay ko. Torture naman ito. Ang akala niyo ba isang umaga lang yan? Tuwing umaga yun. Hindi, araw-araw yun.
Eto na naman kami, kaya minsan talaga hindi na ako natutulog sa tabi niya. Hindi na ako natutulog, pero magaling maghanap si nanay. Alam niya, boy, tulog na. Sabi ko, patay na naman, umaga na naman. Hindi pa tapos ang ano yun, trahedya doon. Alas 6 na po. Bago mag-alas 6 ng gabi, hahanapin na kami noon. Ako po, mahilig ako sa labas, sa kalsada. Batang kalsada ako eh. Batang Maynila po ako eh. Hanapin na kami noon. So before magdilim yan, Bible study na naman. Ano naman, sabi ko. At least ako gising na ako noon. Madali na. Basa-basa. Kaya sabi ko, ang hirap. Tapos Sabado, simba. Samba na. Tapos Linggo, tatay ko naman nasama ko, simba ulit. Sabi ko, ang gulo naman ito. Ilang ba ang Diyos nito mga to? Ang dami palang Diyos. Sabi ko, Diyos ko. Hirap. Mahirap po mabuhay. Dahil si tatay hindi lang basta-basta, tandaan nyo. Boholano, Katoliko. Sarado eh. Kaya. Especially si tatay was born and lived, raised at the back of the oldest Catholic church in Bohol, Baclayon. Doon yun, sa luyo sa simbahan. Oo, luyo sa simbahan, luyo sa merkado. Dito lang pinagpuyo. Oo. Kaya, hindi ko pwedeng hindi kayo nagro-rosaryo sa bahay. Praise the Lord sa sa morning, dasal naman kayo, rosaryo naman kay tatay. Ang hirap din ang rosaryo, di ba? Hirap din nun eh. May sagot na lang na sagot eh, memorize mo na eh. Ang hirap po, hindi mo laman. It's very confusing. Very confusing. But as Sister Sandra said, God is very patient. I knew you before I had formed you in your mother's womb. Alam ko na magiging problema mo, Boboy. Alam ko na rin ang sagot dyan. And meron ako nakahandang mabuti at maganda. Everything He can turn it into beautiful thing. Right? That's why sabi ng Panginoon nga in 1 Thessalonians 5:16, rejoice every day, pray without ceasing, in everything be thankful, for that is the will of God for us in Christ Jesus. Diba? Sabi ng Panginoon, kaya rejoice lang tayo palagi. Isipin natin, nandiyan ang Panginoon. Nandiyan yung division natin, nandiyan yung commitment natin that we should love God, we should show God that we love Him first. Better than our parents, better than our children, better than our businesses, our work, better than ourselves. Him first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ando doon ang kaligayahan. Napatunayan na ni Solomon yan eh. Si Solomon, dami ng pera, hindi nga kailangan magtrabaho, daming ginto, dami ring asawa. Kakaingit nga eh. 1,000, sino ba hindi maiingit nun? 700 sa lipi ng mga hari, 300 sa lipi ng alipin. Sabi ko, sarap pala ng buhay ni Solomon dati, no? Sipi mo, mapili, lalakad lang siya, may alipin dyan, di ba? Lakad-lakad siya, nakita mo, maganda yun. Sige. Isa. Yun, yan. Sino yan? Anak ko ng alipin natin yan. Asawa ko na mamaya yan. Ganun lang. Buhay, Solomon. And yet, sa dulo, sa 11th hour ng buhay niya, what did he say? It's all his vanity. Lahat yung pagkayabangan lang yan. Wala yan. Chasing after the wind. Parang hangin lang yan. Hangin? Diba? Paano ngayon yung pagpapagal natin? Paano yung paghihirap natin to eat 3 times a day? Nagtatrabaho tayo, nagpapakahirap, nagpapaka-stress tayo, nagpapaka-alopecia tayo, nagkaka-cancer tayo, kung ano-ano. Cancer is driven by stress. And yet, sabi ng Panginoon sa Matthew, huwag ka mag-worry, do not worry. Sabi nga sa huling yun, huwag ka matatakot. Do not fear, do not worry. Ako nandito ako.
Kasi kasama mo ko, pinili mo na ako. Kaya nakakatuwa, no? Nobody can snatch you away from my hand. Wala na. Wala na pong makakaagaw sa atin. Andito po tayo not to think of ourselves kung tayo pa ay okay. No. Kung yun pong iniisip nyo, just to maintain it, no. Our job now is to have other people outside our belief para himukin po natin to encourage them to be a faithful servant also of Jesus Christ. Hindi po parang bantay lang sa atin. Magturo po tayo. Sabi nga ni Sister Sandra kanina, be an example. Makita po ang liwanag sa atin. Maliwanagan yung iba, hindi madiliman ha. Maliwanagan po. Kailangan maging liwanag tayo at asin sa mundong ito. Tapos mag-a-add tayo ng iba pang mga kaibigan upang dalhin natin sila sa liwanag at makilala nila ang dakilang mananako na si Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Dapat ganun po. Kasi sa pagtuturo natin, sa pagsasalita natin, we are actually living the right thing. Ito na po yung utos natin. Napapractice din natin ang maging righteous dahil sa pagtuturo. And nakakapag-multiply po tayo. So hindi imbis na ang focus po natin, bantayan lang natin sarili na, basta righteous lang ako, basa ako. No. Kailangan po mag-multiply. Let's be concerned about other people outside this. Because our church is not this church. Our church is this. Our own self. Hindi po natin pagsasabihan na tayo po ay saved. No. Dahil sa uri ng pamumuhay na ginagawa natin, sila na mismo magsasabi, ibang buhay nito, ibang tao to, nakakatuwa kasama to, asar kasama to. Doon pa lang sila magsasalisig, doon pa lang sila magtatanong, ano ba yung paniniwala mo? I'm Seventh-day Adventist. Wow, galing niya, sama mo nga ako dyan. Iyon po ang dapat mangyari. Amen. Let's live by example. Amen. Tingnan natin po, in order ba yung bahay natin? Malinis ba yung CR natin? Malinis ba, maayos ba yung kwarto natin? Do we say good things to our children at home? Do we say positive things? Hindi yung pag nagkaroon tayong problema, nakita natin nagsalita yung anak natin, huwag mo akong bisitin anak. Hindi ganoon, di ba? Dapat maging maayos pa rin tayo. Let's, kahit na anong problema, I love you anak. Bali na may problema tayo, wala tayo masyado makain. Andito ang Panginoon. Mahal po rin tayo sa Panginoon because things will be better tomorrow. Ganun po, dapat ang pamumuhay. Then, ako po, hindi ko po nakikita yung buhay namin when I was in Manila, Santa Ana. Dahil 5 po kami magkakapatid. 2 babae, 5 lalaki. Sobrang gulo yun. Ako, panlima ako. And we're living under a roof na merong 2 religion. The Catholic and Adventist. So it's not easy for me to live. Kahit sino sa amin, wala pong seryoso or dedicated o talagang naniniwala dun sa advocacy or dun sa paniniwala mismo. Dun po sa pundasyon ng Adventista. Wala po doon. But ang milagro po, andito po ako sa harapan nyo ngayon. Bakit po? Because that was the grace of God. Awa po ng Panginoon. Kaya po nandito ako ngayon. Ako po, kung lahat po ng kalokohan sa buhay ginawa ko na po, ay hindi ko malaman, nakala ko kung wala nang dulo yon o wala nang katapusan yung kaligayahan na yun. Nakala ko po kaligayahan yun. But the devil has its own way to deceive us. But God, ang God po naghanda ng solusyon. Alam niya, darating ka sa problema. Alam niya, one day marirealize mo, darating ka sa putong sagad ka na. Tapos na, wala na, Sar. Ayos na. Ito na ako, Sar. Ibibigay niya na yung solusyon sa'yo. Ibibigay niya na yung mas magandang buhay sa'yo. You have there's no corner to turn around anymore. But eto na. Eto na yun. This is the beautiful gift. This is the truth. Sar, stay with the truth. Be brave with the truth. Spread the truth. Tell everything about me.
So dito po ay magdi-disciple po tayo. We need to disciple. Di ba sabi nga, I'm the vine, you are the branches. So kailangan tayong mag-multiply kasi baka ma-prune tayo ng Panginoon. Bakit sinabing ipuprune? Talagang puputulin ka ba? Papatay? No. Kasi kapag hindi ka nag-multiply, hindi mo na ipapamahagi ang good news sa iba, then bakit ka pa narito? What is your purpose? We have purpose, that's why we're here. Ako po ang purpose, meron po ang purpose, hindi lang po maging artista, hindi lang po maging famous director, or actor, or painter, or writer. Hindi lamang po para manalo ng award, at tanggapin ko yun, at maging proud ako sa sarili ko, no? I know this day will arrive, at gagamitin ako ng Panginoon for His own pleasure. Para po makasagip ng mas maraming kaluluwa. Because yun po yung mas magandang buhay, the kingdom that He promised us to be with Him and to enjoy the life in heaven. Amen. Ano, kakanta na tayo? Hindi na ba yun? Okay. Meron po kaming inandang awit para sa inyo. Very impromptu lang po ito. Ako po, inubo ko. Galing ako sa sakit. Hindi ko malaman kung paano ko po masisimulan kung makakakanda pa ako. Kasi po, I was coughing this past few days po. Katulad na sinabi ni Sister Sandra. Ayun, pag naalala ko lang, nauubo na naman ako. Hindi po ako makakanta dahil nga po sa tatalon po kapag ang tatalunin po yung siguradong patay, ang babagsakan, siya po yun. Pero dahil po sa milagro, buhay pa po. Tataka na ako, tagal-tagal na, hindi pa rin na. Dito pa rin eh. Mabait daw po ang Panginoon sa kanya. Talaga, nakakatuwa talaga ito. Lahat po tayo, meron tayong awit. We have a song, we have our own song. Di ba may kanya-kanya tayong favorite song na kinakanta natin to worship our Lord, our dear God? Kanya-kanya. This is my song to the King. Ba't ang dami mong kailangan sa buhay? Mas magulo ka pa sa akin eh. Nagigitara ka lang eh. Okay po. Pagpabigyan mo po natin. Huwag na po natin awayin. Ganun po talaga. Testify your faith.